Nagke-crave nga kami sa kuntsinta na maraming yema sa ibabaw kaya ito napagawa na ako. Sobrang dali lang pala lutuin ng yema na to, hindi mo na kailangan pa mag-ubos ng gasol. Grabe mga ate, tingnan nyo naman, sobrang sarap niyan. Kaya ayun, craving certified na naman kami dito mag-ate. Ngayong araw mga ate, gagawa nga tayo ng trending na dulce de leche in can. At sa pagluto natin ito, hindi na tayo mag-aantay pa ng napakahabang oras. Kaya hindi na tayo masasayangan pa ng gasol. Bali dito gagamit nga pala tayo ng condensed na Alaska. Bali tinanggalan ko nga lang ito ng nakapapil niya. Pagkatapos ilalagay ko na nga sila dito sa aking pressure cooker. Yes, tama po kayo, dito nga natin siya lulutuin. Katapos nilagyan ko nga lang ito ng tubig hanggang sa lumubog yung mga lata. Bali 1 inch nga yung taas ng tubig dun sa lata. Tapos sinarado ko na yung takip nito at binuksan ko lang yung kalan. Medium to high heat nga pala yung set ko dito sa apoy. At mag-i-start tayo dito mag-oras once na mag-whistle na siya. Bali, 40 minutes ko nga itong pinakuluan. At after 40 minutes, eto pasisingawin ko na nga yung pressure ng pressure cooker natin. Ito nga pressure cooker ko, once na lumubog na yung pinakapula na yan, ay siguradong wala na nga siyang pressure sa loob. At nang mabuksan ko na nga ito, hinango ko na nga rin kagad. Pero ito mga ate, wag nyo munang bubuksan yung lata. Sobrang init pa kasi niyan, baka mamaya masabugan kayo. At dito bago ko nga siya buksan, ay pinalamig ko muna. Pero hindi na sobrang lamig mga ate dahil crave na ako dito. At ayan, nung pagkabukas ko, tingnan nyo naman, napakaganda ng pagkakaluto natin. O diba, hindi na natin kailangan pang magpakulo ng napakatagal at magsayang ng gasol. O siya, tara tikman na natin ito. At unang kagat first bite. Diabetes agad. Walang ganon. Syempre kung uubusin mo to mga ate, hindi malayong ganon ang mangyayari. At dito nga mga ate, pinalaman ko na nga siya sa tinapay. Hindi lang naman kasi siya pang kuntsinta. Grabe, ang sarap talaga nito. Pero mas lalong masarap to kung sa kuntsinta natin siya ilalagay. Kaya lang wala nga akong ingredients dito para dun sa kutsinta. Kaya hindi ako makagawa, pero sobrang dali lang din gawin nun. Eto nga, tinawag ko na rin si Ate Kat nyo para ipatikim sa kanya itong ginawa nating yema. At ayun mga ate, sobrang nagustuhan din niya, ang sarap daw. At nung matapos kami makakain dito mga ate, sinaling ko na nga siya sa garapon. Hindi kasi siya pwedeng matagal na mag-stay dun sa lata. At dahil gusto ko nga talaga itong matry dun sa kutsinta, kaya eto lumabas ako at naghanap talaga ako ng mabibilhan. Hindi talaga ako umuwi hanggat hindi ako nakakabili. At ayan mga ate, grabe, tingnan nyo naman. Hindi na tayo mabibitin sa yema na nilalagay ni Mano. Dahil ngayon kayang-kaya na nga natin itong gawin sa bahay at anli pa. Grabe, itsura pa lang talaga namang nakakatakam na. Ang sarap kasi talaga nitong yema sa kutsinta, kaya talagang naghanap ako. At eto na mga ate, matatry na nga natin siya. At alam ko isa na nga rin kayong nagke-crave niyan dito. Napakasarap niyan mga ate. Panalong panalo talaga siya pang meriendahan. Kita nyo naman, napakadami ng yema nitong kutsinta natin, pero naglagay pa rin ako. Ang sarap kasi niya kapag overload sa yema. Napakadaming yema nito mga ate, hindi ko naman ito mauubos kagad. Diyos ko, ang ate ay nyo, napataas pa yung paa sa sobrang sarap ng pagkain niya dito. Maganda rin kasi yung nabili nating kutsinta mga ate. Makunat, makapal at malaki na rin. Kaya naman sulit na. Bali 10 pesos nga pala yung isang piraso niyan. Nakita nga ako dito ni Ate Kat nyo na kumakain ng kutsinta, kaya ayan, nakisalo na rin siya. Na-enjoy na naman nga namin dito yung pagkain. Kaya ayun, craving certified na naman yung mag-ate.